Magandang umaga mga kapatid. Ako'y lubos na nagagalak. Tayo muling nagkasama-sama sa ating online worship service. Nawa, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, ligtas sa sakit at kapahamakan, at handang-handa na sa isang maalab na pananambahan. Bilang pasimula ng ating gawain sa araw na ito, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating teksto sa araw na ito ay matatagpuan sa Awit, Kapitulo 96, versikulo 1 hanggang 4. Ang Diyos ang makapangyarihang hari. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Maging pagpapala naman sa atin lahat ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Let us pray. Lord God, our Heavenly Father, once again we come together to exalt and worship you with gladness. No one is greater than you, O Lord, and you are most worthy to be praised. We thank you for your unfailing love and divine goodness. Please, Lord, let the Holy Spirit lead us today in our prayers, songs of praise, and other worship activities, so that our true worship will bring you honor and glory. We confess our sins and seek your forgiveness as we forgive those who sinned against us. Please remove any wickedness in our hearts so that love and compassion may dwell therein. Please grant us the spiritual wisdom and strength to resist temptation and walk your path of righteousness. We pray for our brothers and sisters and every member of their household. We pray for love, joy, and peace in their homes. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. For our responsive readings came from the book of Genesis, chapter 22, verse 1 to 10, and it says, Sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. He said to his servant, Stay here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship
and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife, as the two of them went on together. Let's all read. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Praise be to God upon reading of his holy word. Patuloy po tayong umawit para sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating kalakasan, ang ating mga boses, and most of all, the highest praise to the Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalahon. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalahon. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Good morning mga kapatid! It's Sunday once again. At tayo po'y muli nga awit sa ating Panginoon ng sama-sama. Kaya tumayo po kayong lahat. Huwag po kayo mahiyang pumalakpak para sa ating Panginoon.
dakilain, wala na sa iyong may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing, ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Aking awitin ang iyong tapat na pag-ibig magpakailanman. O Panginoon, sa pamamagitan ng aking bibig ay ipapahayag ko sa lahat ng saling lahi ang katapatan mo. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing, ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Praise the Lord, praise the Lord. Sa panahon ngayon, napakaraming tao, maraming kapatid ang hihirap. Marami ang may sakit, marami ang nawawalan ng trabaho. At sa ganitong pagkakataon, kailangan natin gawin is to hold on sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Dahil ang sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Kapag buhay ko'y
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas, itatangas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At talaga pong napakabuti po ng Diyos, no? Kahit sa kabila po ng pandemya na meron tayo ngayon, sa kabila ng mga magulo na talagang dahil malapit na po ang eleksyon at talagang pinapatunayan pa talaga sa atin ng Diyos na napakabuti niya at siya po talaga ang dapat masunod at siya lang po ang dapat papurihan sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin at talaga pong pinapadama niya po sa atin ang kanyang pagmamahal in spite of sa mga problema na nararanasan mo, in spite na mga dilubyo na ngayon ay meron ka. Kaya po mga kapatid, napakabuti pa rin po ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba natin na palakpakan naman po natin ating Panginoon? Let's give clap offering sa ating Panginoon kasi talagang pinapamalas niya po sa atin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya po ngayon mga kapatid, I want you to focus sa mensahe na nais kong ipadala ng Diyos sa umaga pong ito. Marahil meron po tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa mga isip po natin at ayaw niyo po mga kapatid na buksan natin yung ating mga puso't isipan na marinig natin ang nais sabihin po ng Diyos sa umaga pong ito. Kaya po bago ang lahat, tayo po muna ay sama-sama pong manalangin. Tayo po yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Amang Diyos na banal na makapangyarihan, salamat po muli sapagkat ang iyong mensahe ay amin pong mapapakinggan, ang iyong salita, O Diyos. Kaya Lord, ang dalangin po namin ang iyong lingkod na gagamitin, gawin niyo pong daluyan ng iyong salita upang sa gayon ang lahat ng aming maririnig ay nagbumula lamang sa iyo. Kaya Father God, ang amin pong inihiling sa inyo, samahan niyo po kami ng Banal na Espiritu. Alisin niyo po yung mga distraction na gagawin ng kaaway ni Satanas upang kami ay hindi makinig sa iyong mensahe. Father God, salamat po sa umaga pong ito. Pakumbaba niyo po ang aming pong mga puso sa inyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa umaga pong ito ay patuloy po natin na pag-aralan tungkol po kay Abraham. At salamat po kay Brother Francis dahil nung nakaraang linggo ay binigay niya po tayo ng mensahe tungkol po kay Abraham. At alam niyo po, kay Abraham, marami po itong klase ng pag-uusapan tungkol po kay Abraham.
Number one, yung na-discuss po ni Brother Francis, yung tungkol po dun sa kanyang pananampalataya. At marahil, pag narinig niyo po ang mensahe ni Abraham, ay meron din pong patungkol sa pagsunod, obedient. At marahil, ito po ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa pag-uusap o sa patungkol sa pagsamba ni Abraham. Di ba po, meron po itong ginawa si Abraham tungkol sa pagsamba niya sa ating Panginoon. At ngayon po, pag-usapan natin kung ano po ang matututunan po natin kay Abraham tungkol sa pagsamba niya sa ating Diyos. Kaya ayaan niyo po buksan dito po sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 verses 1 to 19. At alam niyo po, very familiar itong kwento nito ni Abraham. Ito po yung inutos ng Diyos kay Abraham na ihandog itong kaisa-isa niyang anak. At sino po yung kanyang kaisa-isang anak? Walang iba kundi si Isaac. So, punta po tayo sa verse 1. Sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. At verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. So, medyo malayo po ito sa lugar ng meron ngayon itong si Abraham. Sabi niya, umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa inyo at ituturo ko sa iyo at ihahandog mo siya sa akin. So, remember, itong si Abraham ay matagal po niyang hiniling na siya ay magkaroon ng anak. Di ba po? At his age, 90 years old, at ang kanyang asawa ay 100. So, imagine niyo po, ikaw ay matagal nang humihiling sa Panginoon at talagang ibinigay sa iyo ng Diyos. At kung iisipin mo, yung tawag ng Diyos kay Abraham, very familiar naman na tinatawag siya. Pero, ito po'y kakaiba na ang hiniling ng Diyos sa kanya, yung kaisa-isa niyang anak, ang ihahandog sa kanya. Marami kasi panahon noon na marami pwede namang maghandog ang mga tao na yung mga hayop, di ba? Yung mga kanilang mga ari-arian. Pero sabi nga, ito, kakaiba dahil kaisa-isa niyang anak pa at pinakahihintay-hintay niya pang ibigay ng Diyos. So, napakatagal. Kaya po mga kapatid, ito'y pumunta nga po, kinabukasan, maaga pong bumangon si Abraham at sumakay sa asno. Siguro, itong kanyang asawa, hindi na nga po sinama. At napakamadaling araw, maaga po talaga, pumunta ito. At kasama niya nga po si Isaac, meron po silang mga dalang kahoy at panggato. Siyempre, pag mag-aalay po, meron po dalang mga kahoy ito, yung pangsiga, di ba? At alam niyo po, matapos ang 3 araw ng paglalakbay, alam niyo po, napakalayo po talaga. Imagine, 3 days. So, parang pumunta po sila ng Mindanao, napakalayong lugar, di ba? Kasi, imagine, asno pa yung ginagamit nila. Napakatagal ng para ka makapunta dun sa isang lugar. At nakita nila, siguro nung nakita na ito ni Abraham, siguro marahil pwedeng magbago yung kanyang isip malayo, tapos napakataas na lugar, yung tinatawag na lupain ng Moriah, siguro napakahirap puntahan. Siguro pwedeng magbagong isip nito ni Abraham dahil ay wag na nga lang, parang yung sa ating mga pledges ay wag na, masyado palang malaki yung naibigay ko. Parang pwedeng ganun Pero alam niyo po mga kapatid, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, verse 5,
bantayan nyo rito ang asno at kami na lang ni Isaac ang magtutuloy. So sabi niya, dito na lang kayo. Anong sabi niya dun sa kanyang katulong at dun sa asno, dito na lang kayo, kami na lang aakyat. Sabi niya, bantayan ninyo ang asno at kami na lang ni Isaac ang magtutuloy. Tignan niyo po yung sa word, sa verse 5. Sasamba lang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So imagine niyo po, yung word na ginamit ni Abraham ay sabi niya, sasamba kami. At dahil nga kapag merong inutos sa iyo ang Diyos at magdadala ka ng alay, iyon po ay patungo na pagsamba sa ating Panginoon at babalik kami. At verse 6, ipinasa nga ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy at panggatong. Dala niya naman ang apoy at patalim at magkakasama silang lumakad. So, lumakad po sila, dala-dala nga itong kahoy at itong mga patalim at pangsiga. Pero sabi nga ni nung verse 7, tinawag ni Isaac at pansin ng ama. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama! Ano yun anak? Sumagot naman ito si Abraham. Meron na nga po tayong pang-apoy, may panggatong na po tayo, pero nasaan ang korderong hinandog? Tanong ni Isaac. Kaya kung tatanungin nyo kung ilang taon na po ito si Isaac, marahil sabi ng mga scholars, ay meron na itong edad, na po ito ng mga binata na po. Baga kasi alam niya na yung anong ginagawa nung panahon na yun, kung paano sila sumamba. Siguro nasa 15, sabi nga nila, 15 to 20 years old ito. O 15, sabi ng iba, 15 to 25 years old. At marahil ito nga po may isip na po itong si Isaac. Sabi niya, yung tanong niya, dahil alam na nga niya, alam na yung paano magsamba, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang nagbigay na yun sa atin, kaya't magpatuloy sila sa paglalakad. So, hindi naman dinirect na sinagot ni Abraham kung ano talaga yung ibibigay nila sa Diyos. At siguro, marahil ayaw niya talagang sabihin at baka umatras itong si Isaac habang sila yung nasa gitna at baka sabihin, atras na tayo, Lord, ayoko. At sabi niya, Ama, atras na lang tayo, iba na lang. Marahil hindi nga po ito sinabi. Kaya sa verse 9, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana sa Abraham, inayos niya sa ibabaw rito ang panggatong at hiniga si Isaac matapos gapusin. So nandun na po sila sa portion na itinatali niya na itong kanyang anak na si Isaac. Marahil siguro iyak-iyak po siya, marahil napakalungkot, mabigat po sa kanya dahil naalala niyo po, kaisa-isa niya pong anak at matagal niya pong hiniling po ito sa Diyos. Tuloy po tayo. So nandun na po, verse 10, nang sasaksakin niya na ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamahal mong anak. So, handa na po talaga siya, nakaredy na. At nung sasaksakin na nga ni Abraham yung kanyang anak, talaga siguro, Panginoon, bibigyan niya talaga ito. Bakit sabi niya, anak, pasensya ka na. Kailangan natin itong gawin para sa Diyos. Siguro, marahil yung mga nababanggit ni Abraham, kahit nga po siguro, kayo po bilang ama or bilang isang magulang, yung kanyang anak, napakahirap po siguro. Pero alam niyo po, nagalak mo ang Diyos sa kanya, talaga sabi niya, handang-handa ka talaga sumunod, hindi mo pinagkait ang kaisa-isa at pinakamahal mong anak. At paglingon niya, may nakita siyang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at hinandog kapalit ang kanyang anak. So nakita niya kasi meron dong tupa
na maaring yun talaga yung ipinrovide ng Diyos at kinuha niya ito at ipinalit doon kay Isaac. Kaya sabi niya, ang lugar na iyon itinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At mahalaga ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mula sa langit, magsasalitang muli kay Abraham ang ni Yahweh, iwikan ito, ako si Yahweh ang nangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaysa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang po sabi ng Diyos, dahil hindi mo nga pinagkait, pagpapalain kita, ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ang tumalima sa akin. So praise God, no? Dahil sa pagsunod ni Abraham ay talagang pinagpala ng Diyos ng kasindami, kasinlahi. Tayo po kasama po doon. Kasindami ng buhangin sa dagat, ng bituin sa langit. At kaya nga po, ito'y nagalak ang ating Panginoon sa pagsunod, obedient nga po, yung pananampalataya, at lalo na yung anyang pagsamba. So ano po pang matututunan po natin sa buhay po ni Abraham? Of course, babalikan po natin doon sa verse 1, ang pagsamba ni Abraham sa ating Diyos. Number 1, we must bring an offering. Yan. Bring an offering dahil nung sasamba sila sa Diyos, di ba sabi ko nga po, pag sumasamba po sila sa Diyos, haharap po sila sa Diyos, meron po silang dalang alay. Kaya nga, remember in Exodus chapter 23, yan po ay sinabi ng Diyos doon sa Exodus chapter 23, verse 15. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang libadura, tulad ng sinasabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura, at gawin nyo sa takdang araw ng buwan ng Adib at buwan ng pag-alis nyo sa ito. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Imagine nyo po mga kapatid, kapag sila po ay sumasamba at haharap sa Panginoon, meron po silang mga dalang handog sa ating Panginoon. Of course, ganun din po sa atin. Kapag tayo po ay sasamba sa ating Panginoon, kapag tayo ay magbibigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos, dapat po meron po tayong mga dalang offering sa ating Panginoon. Dahil ito po ay pagsunod. Pag sinabi po ng offering, lahat ng meron tayo, lahat ng meron ka ngayon, yan po ay pagmamay-ari ng Diyos. Alam niyo, nung panahon po mga kapatid, kaya po yung mga tao nagdadala ng offering, nagdadala ng handog, nire-recognize po kasi nila na yung kanilang hari. At nung panahon din po ng mga kapatid, kaya nagdadala ng handog ang mga tao dun sa panahon na meron pong mga king, sumusunod po sila at yun po ay utos ng hari na magkaroon sila ng mga tax. So nandun po yung pagsunod. At kaya nga po sabi nila yung offering, it defines your relationship with the king. Dahil kung ano yung relasyon mo sa Diyos, ano yung relasyon mo sa hari, ito'y nagpapakita na mahal mo. Kung halimbawa, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang king, magdadala ka ng mas marami, mas mahal. Kaya nga po mga kapatid, ganun din po tayo sa ating pagsamba. Yung ating mga offering, nagde-define kung gaano natin kamahal at gaano tayo katiwala sa ating Panginoon Diyos. Ilang years na po tayo mga kapatid? 2 years na po yan, magto 2 years na po tayo. Sino po kaya sa atin talagang naging tapat
na nagbibigay ng kanilang tithes and offerings sa ating Panginoon Diyos. Kayo po ba ay bawat pagsamba po ninyo, ngayong araw po bang ngayong linggo na ito, meron po ba kayong isisend na tithes and offerings sa ating Panginoon? Kaya nga po, napakadali na nga po ngayon, di ba? Just send mo lang yung GCash, send mo lang sa Palawan, send mo lang sa Smart Padala, kahit saan po, maaari. At marahil po nga, pwede po nga ito pick upin, di ba? Kaya po mga kapatid, napakasarap po na kapag ikaw pala ay magsasamba sa Panginoon, meron kang dalang alay, meron kang dalang mga handog sa ating Panginoon. Hindi na po panahon dati na meron po mga bigas, meron na po yung kung ano yung mga tinatanim nila, yun po hindi nadala. At ngayon po sa atin, ano po kaya yung dala nating handog sa ating Panginoon Diyos? Or meron po ba tayong offering na ibinibigay sa Diyos? Kaya po mga kapatid, sabi ko nga po lagi, wala pong lugi na nagbibigay ng tapat sa ating Panginoon Diyos. Walang lugi sa nagbibigay ng tapat sa ating Panginoon Diyos. Meron nga po akong kilala na talagang kahit anong kanilang sitwasyon, kahit naging pandemic, mas lalo po daw silang naging tapat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Mas lalo nilang napapatunayan na yung pagbibigay pala sa Diyos ng tama, mas pinapakita ng Diyos kung gaano sila kamahal. Kasi nga, nakikita nila na konti lang yung kanilang kita eh. Konti yung kanilang natatanggap. Pero mas napatunayan nila na hindi sila pinagkulang ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan. Kaya po mga kapatid, encouragement sa ating Panginoon, katulad ni Abraham, nung pupunta sila doon, meron silang dalang handog sa ating Panginoon. At dapat ganun din po tayo. Once na tayo ay sumasamba, humaharap sa ating Panginoon Diyos, sabi ng Exodus 23:15, huwag kayong pupunta sa harapan ng Diyos ng walang dalang handog. Dapat mahal. Dapat it defines our relationship kung ano yung binibigay mo sa ating Panginoon. Of course, sa verse 3, sabi nung verse 3, maaga po silang bumangon. Di ba po? Sabi niya, kinabukas maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno. Kaya ngayon po, sabi nga dito, be early, not late. Sa pagsamba, kailangan maaga, not late. Meron pa po ba kayang nalilate sa ating worship time? Kayo po ba nalilate pa po ba? Sana nga po wala na pong nalilate kasi alam natin pag 9:55 nag-open na po yung ating ng ating mga Facebook. Kaya nga po sana kahit na convenient po sa atin, nasa comfort po tayo, dapat mas maging maaga po tayo. Kaya po kayo mga kabataan, kapag alam nyo naman po pag linggo yung linggo ng samba natin, maaga kayong gumising, di ba? Hindi yung linggo, hindi na nga kayo maliligo, hindi na kayo magbabiyahe. Dapat na-excite tayo, maaga tayong bumabangon sa pagsamba, di ba? Ako nga po, lagi ko po sinasabi sa anak ko, si Jerdy, talagang bumabangon po yun kahit 8:30. Bangon na po siya. Dahil sinasabi ko po sa kanya lagi na oras ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya lahat po tayo dapat maging maaga. Gawin na po dapat yung pwedeng gawin. Magluto na ng almusal. Diba? Kasi kiklik ka na lang po. Ewan ko na lang po kung malilate ka pa. Diba? Nakakaya naman po sa Panginoon. Hindi ka na nga tayo magbabiyahe. Hindi na nga po yung iba naliligo, ba? Kung ano na lang yung suot ng panggising, yun na lang. Hindi na nga po nagpapalit ng damit, di ba? Of course, pangatlo, prepare for worship. Ito nga po, kailangan natin maghanda. Katulad nga po ito ng ginawa ni Abraham, naghanda po siya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Remember, dinala niya po yung mga kahoy, yung mga panggatong, at dala-dala niya yung kanyang anak, kasama niya yung kanyang asno, tsaka yung katulong, lahat.
Lahat ito piniprepare. At ganun din po sana tayo mga kapatid. Kapag haharap po ngayon, halimbawa ngayong pong linggo, piniprepare po na natin yung ating mga sarili. Diba? Sabi ko nga po, yung mga anak nyo, gisingin nyo. Mga nanay, mga tatay, kami po nung bata pa po kami, lagi po kami ginigising ni dad. Ginigising po kami ng tatay namin. Kasi kapag hindi po kami gumising at na-late po kami at yung oras ng pag-alis niya, kapag siya po ay aalis na, kailangan po makasabay po kami. Kasi nakataksi siya eh. Eh pag kami hindi po nakasabay, malamang mag-jeep po kami, malilate po kami. At pagkatapos po nun, pag uwi po namin ng bahay, may palo pa po kami, may sermon pa po kami. So, kailangan po talaga inahanda natin yung ating mga sarili sa ating pagsamba. Di ba nga po, sabi ko nga, napaka-comfort po natin ngayon ng ating pagsamba. Hindi na po kayo natatraffic, hindi na po kayo gumigising ng maaga. Paggising nyo ng alang po, nandyan na, di ba? Kahit 9:30, 9:45 kang gumising, ayusin mo lang yung sarili mo, palit ka ng damit, nandun na po, makakapagsamba na po tayo. Kaya po sana po hinahanda natin yung ating mga sarili. Spiritually, emotionally, lahat ng mga bagay na yon, hinahanda natin sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Of course, ito sabi niya, bring what you need. Katulad ng pagsamba ni Abraham, dala-dala niya kung ano yung mga dapat niyang dalhin. Dahil unang-una, dinala niya to si Isaac. Yung mga kakailanganin niya, kaya nga nung nandun na sila sa muraya, paakit na sila ng bundok, sabi niya, wag na kayo sumama, kami na lang ni Isaac at babalikan namin kayo. Of course, sa pagsamba natin, ano ba yung ating mga bitbitin natin? Bring what you need. Of course, sa pagsamba, kailangan mo ng Bible. Tayo po ba, meron po ba tayong Bible dyan? Meron po ba kayong mga Bible na ginagamit? Of course, yung tithes and offering nyo, isisend nyo na lang po ba? Mga dala-dala po natin. Kaya nga po, sa pagsamba po natin, lalo na po, minsan, pag pupunta po tayo dito ng physical, ano po mga dala natin? Minsan nga po, hindi na nga po natin dala yung mga Bible eh. Nilalagay na lang po natin dito sa upuan na kung saan kayo nakaupo, para pag upo nyo, nandun na yung Bible. Di ba po mga kapatid? So, bring what you need. Of course, sa verse 4, matapos ang 3 araw at paglalakbay, nataon nila ang dakong kanilang patutunguhan. Nakita ni Abraham na napakalayo talaga at napakatarik ng kanilang aakyatin. Maybe sabi ko nga po, marahil nung kanyang pagtingin doon, marahil pwedeng magbago ang kanyang isip. Ay sabi niya, naku, wag na nga. At marahil siguro nakukonsensya siya dahil yung kanyang anak, yun ang mismo kanyang iahahin. At napakalayo po mga kapatid, napakalayo ng kanyang nilakbay nito. Kaya nga po sa atin, napakalapit na po natin. Of course, go the distance, lahat naman po, pinakita po sa atin ng Diyos na walang imposible itong ating pagsamba. Kahit nga po nasa malalayo, ako po ay comment po dun sa mga nasa ibang bansa ngayon na nagpunta na ng ibang bansa, na kahit sila po ay nasa ibang bansa, yung kanilang isip ay nandito po sa Baclaran at kapag meron po silang time, talagang binubuksan po nila yung ating YouTube channel o yung ating worship para lang po makapagsamba. At ganun din po sa tayo, kahit nga nandun po tayo sa malalayong lugar at meron po tayong mga hindrance sa ating mga pagsamba, ginagawa po natin ng paraan kasi alam natin ito po ay nagbibigay kalugod sa ating Panginoon. Of course, huwag magdala ng pabigat o leave hindrances behind. Kaya po mga kapatid, ito po yung mga matututunan natin itong kay Isaac at kay Abraham. Kaya nga, leave anything, anywhere that will hinder. Focus, dignity, sanctify in worship.
Kaya nga po, yung mga maaring makaistorbo sa ating pagsamba, iwasan na po natin. Kaya nga minsan, sabi ko nga po, kapag nagba-Bible study yung iba nakikinig, nagba-Bible study, mga nagsisell group, minsan nagluluto, di ba? May ginagawa, kumakain. Pero sabi ko nga po, encouragement ko po mga kapatid, kapag oras po ng pagsamba, ng pag-aaral ng salita, iwasan po natin yung makaka-istorbo at mag-focus po tayo, lalo na kapag ganitong oras ng ating pagsamba, i-focus po natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi ko, kung maaga ka gumising, prepared ka po mga kapatid, lahat ng bagay, naka-focus po tayo. Dati, minsan pag pupunta sa church, di ba? Minsan kapag yung kayo po ba, pag nakasamba po din ng physical sa church, diba yung iba makikita nyo naka-cellphone, tingin ng tingin sa cellphone, text ng text, di ba? Talagang tingin ng tingin doon sa messenger, hindi na nakafocus sa kanilang pagsamba. At ganun din po tayo, kahit nandyan po kayo mga kapatid, alisin yung maaring sagabal upang mai-focus mo yung sarili mo sa iyong pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga po verse 6, mga kapatid, ipinasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman ng apoy at patalim ng magkasama. So, have your Isaac share in the work of worship. Of course, sabi ko nga po, ang pagsamba po natin, yung mga bata, dapat ini-inform po natin, tinuturuan natin yung ating mga anak kung ano ang gagawin kapag Sunday. Diba alam mo po, iba sa atin ganyan po ginagawa. Inahanda na yung mga anak, tinuturuan yung ating mga anak kung pag linggo, ganito po dapat, ganito yung ating pagsamba. At talagang, minsan nga sa Sunday school, di ba? Every Sunday, alam na ng mga bata kung anong oras yung Sunday school. At alam po nila kung paano din mag-tithes and offering. At dapat maraming ituro din po natin itong mga kapatid, itong mga bagay na ito sa ating mga anak. Kaya po mga kapatid, ito po yung mga bagay na maaari nating matututunan sa pagsamba sa buhay po ni Abraham. At yun nga po, napakaganda po ng pagkakataon po sa atin na muling ipaalala po sa atin. Kasi nga po, iba na ngayon yung focus ng ating pagsamba, iba na yung ating paraan ng pagsamba, Facebook, cellphone, o sa mga TV po natin. Pero alam po mga kapatid, ano man po itong ibinibigay sa atin ng Diyos ng pagkakataon, dapat po maging handa po ang ating mga isip, ang ating pong mga puso, ang ating espiritu na sumasamba po sa ating Panginoon. Huwag po nating kaligtaan itong mga bagay na ito dahil ito po ay magbibigay po ng papuri at itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. At lalo na rin po, maging pagpapala din po ito sa atin na kapag tayo ay linggo, sumasamba sa ating Panginoon Diyos, yung proper na ginagawa natin sa pagsamba, tayo din po ay makikinabang nito at tayo din po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ano po kaya ang klase? O ito ba yung nagbibigay kalugod sa ating Panginoon Diyos kapag tayo ay sumasamba? Sana po ang inyong pong sagot nawain na ibibigay natin ang tama at best na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Pagpapala, nawa ang salita ng ating Panginoon sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo.
Magandang umaga po. Tayo po ay dadako sa ating pag-aalala. Bago po yan, basahin ko po sa inyo ang nasusulat sa 1 Corinthians chapter 23 hanggang sa sumusunod. Ganito po ang sinasabi: sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay tumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos ng maghahapon at sinabi, ang sarang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain sa tinapay o uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatagwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili sa kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Aming Diyos sa masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po ay mag-aalala, Panginoon, ng katakilan ng pag-ibig mo sa amin, O Lord. Kung saan, Panginoon, kami po ay binigyan nyo ng pangakong buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig dahil hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit kami iyong pinili. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, O Lord. Nawa po ay linisin niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan, maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng tinapay at salong ito, Panginoon. Nawa, O Lord, sa buhay namin ito, Panginoon, patuloy ka pong manguna, Panginoon. Kayo po ang masalamin sa aming buhay, Panginoon, na meron kaming Diyos na buhay, O Lord, na gumagabay sa amin sa araw-araw. Sa iyo po ang kapurihan, Panginoon. Sa iyo po ang pasasalamat, O Lord. At ang lahat po nito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tungkol naman sa pagkakaloob, ganito ang wika ni Apostol Pablo. Ang nag-aasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang nag-aasik ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay sangayon sa sariling pasya, maluwagan loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang pagkakaloob. Mga kapatid, alam kong marami sa atin ang dumaranas ng paghihirap dahil sa kasalukuyang pandemya. Marami ang lumiit ang kinikita
at ang iba naman ay nawala ng hanap buhay. Subalit, ang mga bagay na ito ay di sapat na dahilan upang tayo ay tumigil sa pagbibigay. Ang pagtupad ng mga gawain ay kararangal ng ating Diyos ay hindi pwedeng itigil. Anuman ang hirap o balakid na kinakaharap natin. Ang krisis na ito ay isang pagsubok sa atin. Dito masusukat kung gaano kataas ang ating pagpapahalaga sa ating Panginoon. Ang nararapat ay unahin muna natin ang sa Diyos bago ang sa atin. Kapag ginawa natin ito, para tayong nag-iipon ng kayamanan sa langit, subukin ninyong gawin ito at di kayo magsisisi, di kayo magkukulang. Subukan nyo. Yan ang hamon. Subukan nyo. Maraming salamat. Para po sa ating announcement, ay maraming po salamat po muli sa lahat po ng nanguna sa ating pong online worship. So maraming po salamat po sa bawat isa at pagpapala po ang igawad po sa inyo ng ating Panginoon. At gayon din po sa ating birthday. Nung last pagbati ko po, nakalimutan ko pong banggitin si Brother Jan de la Vega. Brother John Pogi, ikaw pala ay birthday ng 29.
Sorry po at di ko po nabanggit. So happy birthday sa iyo sa 29. At ganun din, I stand corrected. Hindi pala po anniversary nila Nanay Remy at tatay. Birthday pala to ni Nanay Remy. Hindi pala anniversary. So sorry po. At yung pa, sino pa po ba may mga birthday, mga anniversary kahapon? Nag-anniversary sila Sister Baby at Brother Ariel. Magpapala po sa inyo ng ating Panginoon. At para po sa ating pong mga prayer request naman po, ay pag-pray po natin yung mga kapatid po natin na umalis sa patungo ng ibang bansa. Noong nakaraang Monday nga po, sa Bible study ni Sister Baby dyan sa Las Piñas, ay meron na naman pong kapatid na umalis. At nanonood sila ngayon pakalimutan ko po yung kanyang pangalan dahil sa Facebook, yun po siya kilala. So lahat po, si Sister Nori nasa Oman, di ba nakaka-join po sila. Sabi ko nga po kahit malayo po sila, yung kanilang spirit ay talagang nasa Baclaran po para makapag-join sa ating online worship. Pagpapala po sa inyo, tingatan po kayo ng ating Panginoon. At gayon din, update kay Brother Bong, by Miyerkules ay makakalabas na po si Brother Bong sa kanyang pagka-quarantine. Lalaya na po si Brother Bong at praise God dahil okay naman po siya at ang kanyang family. So maraming pong salamat sa patuloy niyo pong pananalangin at gayon din po yung ating pong mga tithes and offering. Please send your tithes and offering para po sa ating pong mga gawain po na talagang every month po ay talagang meron pong mga hinahanda po tayong gawain para po sa ating Panginoon. So, pakisend na lang po ito mga kapatid. At gayon din po, malapit na nga po yung ating pong gawain. Especially po this coming November ay Thanksgiving at yung ating pong One Worship, meron din po tayo this coming November 17, kung di po ako nagkakamali, November 17. O third Sunday po yan. At gayon din po yung ating church anniversary. Mga kapatid, this is the second time po na mag-anniversary po tayo online. Depende po. Malamang 90% po ganun po ang mangyayari na mag-anniversary po tayo muli ng online po. Pero pag-pray po natin, meron pa pong ilang araw or baka ikutin po ng Diyos, mawala na po talaga itong COVID at payagan po tayo ng ating Panginoon. So, pero sinasabi ko nga po, mga 99% o 90% online po rin po tayo. No? Kaya po mga kapatid, handa po natin ito, ating pong Thanksgiving, lalo na po this coming November. Alam ko po, marami po kayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kalusugan, hanap buhay, at lalo na yung provision ng ating Panginoon na hindi po kayo pinabayaan po ng Diyos. No? Kaya, hintayin niyo po yung ating pong announcement at ito po pag-uusapan po at ipipresent ko po ito sa ating mga elders o board of officers. At gayon din po, involvement po natin sa ating pong mga cell group, ang ating pong mga kabataan, every Saturday, every Friday naman po, yung ating pong mga JCF. At Sunday, ito pong ating pong mga kalalakihan at yung ating young adult na girls. Saturday po sila, no? At Sunday din po. At sana po lahat po ng mga department na pwede po nating salihan, grab po natin yung opportunity dahil ito po ay salita ng ating Panginoon. Ganon din yung ating Sunday school ng mga bata. 2 p.m. po yan mga kapatid at napakasaya po at dumadami nga po yung mga bata. Marami pong i-involve kahit hindi po taga-church, kahit mga kapitbahay po dito. Sila po ay nakaka-join. Gayon din po mga kapatid, yung last Friday, pag paumahin nyo po, hindi po tayo nagkaroon ng upper room. God willing po this coming Sunday, meron lang po kaming inaayos nila Pastor Mike. So, sana po this coming Friday, mag-a-announce po ako this week kung ano po ang format na gagamitin po natin sa upper room. At ngayon din po mga kapatid, paalala po, ngayon po ay panahon na po ng
eleksyon. So marami na po ngayon mga kulay-kulay, mga gusto po ninyo. So okay po yun na express nyo po ang inyong pong mga kandidato. Ang aking pong pakiusap lang po, paalala lang po. At kung kayo po ay mawawasak po ang inyong pong relasyon at maaari po kayo makapanakit ng damdamin, ay pigilan nyo po ang inyong pong mga sarili. No? Kaya po mga kapatid, dapat lahat po ng gagawin po natin, tatandaan po natin, dapat po nakakalugod po sa ating Panginoon. So, ganun din. Kung meron po kayong mga kandidato na gusto, i-post nyo na lang po at iwasan po natin na makasira o manira pa po ng ibang kandidato kasi mas lalamang po yung mga sinisiraan po ninyo, di ba? Mas nakakaawa. Kaya ganun na lang po mga kapatid, no, paalala po muli sa lahat po ng mga nandito ngayon, mga magpe-Facebook, iwasan po natin na makapanira ng ibang tao, damdamin ng tao, at pangalawa, lalong-lalo na, dapat lahat ng ipopost natin ay nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Paalala lang po ito mga kapatid, no? Baka masyado po kayong excite po sa inyo pong mga kandidato. Whoever man kung sino po yan mga kapatid, ang mahalaga po ay ma-express nyo dahil nasa demokrasya po tayo, pero huwag nyo pong kalimutan, kayo po ay Kristiyano, tayo po ay Kristiyano, dapat po nagbibigay po ng kaluguran ang lahat po ng ginagawa natin, maging sa Facebook po man yan. So, yun lamang po mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Tayo po ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako. Tayo po ay tumayo, yumuko at pumikit. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Aming Diyos na masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Uli, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito at sa oras na ito na binigay niyo po sa amin, O Lord, upang kami po ay makapagpuri, makapag-awitan, Panginoon, at makinig ng iyong mensahe, O Lord. Salamat po sa inyong mga anak na ginagamit mo po sa umagang ito, lalo na po ang naghatid ng iyong mensahe, Panginoon. Nawa po ang mensahe na ito ay manuot sa aming puso at isipan, O Lord, magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa iyong mga biyaya, sa binigay mong maayos na kalusugan sa aming Panginoon, sa internet na ginagamit po namin, sa aming online worship. Maraming salamat po. Sa umagang ito po, Panginoon, dalangin po namin ang kapatawaran sa aming nagagawang kasalanan, Panginoon, ang aming mga kahinaan, nagdudulot ng aming pagkakasala. Patawaran niyo po nawa kami. At sa araw-araw ng aming pagharap sa iyo, Panginoon, nawa ay meron kami malinis sa puso, O Lord. At ikaw po manawa ang muna sa aming buhay. Sa umagang po ito din po, Panginoon, ay lalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Panginoon, nawa po ay kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Nawa po ay haplusin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Kayo po ang yumakap sa kanila para pa rin po sa kanila ang agarang kagalingan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na apektuhan ng hanap buhay, O Lord, sa pandemic na ito. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kayo po ang magpalago ng kanilang negosyo, O Lord, ng kanilang trabaho. Patuloy po ninyo nawa itong pagyamanin, Panginoon. Dalangin din po namin, O Lord, sa iyong banal na harapan, ang mga nag-aaral, Panginoon, aming mga anak, ang nawa, Panginoon, ay maunawa nila ang kanilang mga pinag-aaral, Panginoon. Bigyan niyo po nawa sila ng talino upang mas maintindihan nila ang kanilang aralin sa ganitong makabagong sistema ng pag-aaral, Panginoon. Patuloy po namin pinagpapasalamat, O Lord, ang dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. At patuloy mo nawa kami samahan sa araw-araw, sa mga susunod na araw na kami ay makasalamuha sa sanlibutan na ito. Salamat po muli sa iyo po ang kapurihan. Pangalan mo po ang dapat maitaas at ang lahat po ng ito ay aming samot pasasalamat sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Loobin po ng Diyos na itaas ang kamay na ito. Ang pag-ibig ng Diyos Ama,
ang gabay ng ating Panginoong Kristo at ang patnubay ng Santo Espiritu ay sumatinawa ngayon po at magpakailanman. Amen.